So yun, good morning mga kahabi. So yun, for today's video ay umuwi tayo sa bahay dahil napakalakas ng ulan kahapon. So lalong-lalo na kagabi. So napakalakas ng ulan kaya umuwi tayo sa bahay. At chinek natin yung mga alaga natin kung okay ba sila. So mga pre, kung naalala nyo yung last video natin, yung series of videos natin, yung day 1, day 2, day 3. So unang-una maraming salamat sa sumuporta ng mga video ko. So yung day 2 natin umabot na ng thousands view. So thank you so much. So yung mga pre, yung opportunity na to ay susulitin ko na para magpasalamat sa lahat ng mga subscriber natin na nanonood outside the country. So meron tayong mga viewer from Vietnam, Cambodia, Thailand, and of course maraming nanonood sa atin sa India ngayon at saka US. So thank you so much for continue supporting my YouTube channel, and of course feel free to like this video, and of course if you like this video, so please share to others, and of course don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to be updated for my upcoming videos. So thank you so much for watching my videos, and of course thank you so much for the warm support. So yun guys, inanda ko yung sarili ko sa English na yon. So yun lang yung kaya natin. Yung English natin ay pang 1 minute lang. So di tayo pwedeng tumagal kasi baka tumugo yung isang natin. So ayun mga pre, for today's video ay umuwi ako dito sa bahay. At syempre ipapakita ko sa inyo yung mga moles natin. So kunting update lang sa mga fry na harvest natin. So ano na ba yung status nila, at saka yung mga 200 plus na mga malapit ng marketable size ng mga mole. So i-update ko kayo. At syempre yung mga breeders natin dito, so ipapakita ko yun sa inyo mamaya. So mga pre, sa mga nag-shoutout, nagpapa-shoutout dyan, sa lahat ng mga nag-comment sa ating video, so mamaya shoutout ko kayo. So nandito na yan. So mga pre, hindi natin patatagalin yung video na to. Simulan natin. Let's go! So ayun mga pre, nandito na tayo sa ating breeding area ng mga assorted moles natin. So ayan, kung nakikita nyo. So mga pre, nagdala ako ng Koi King. Ito. So dahil nagre-repack tayo ng Koi King para sa mga bata na hindi afford bumili ng half kilo tsaka 1 kilo na Koi King. So nire-repack ko. So merong sobra na hindi na kakasya sa pouch. So ipapakain natin itong mga pre, yung Koi King. So gumagamit tayo ng floater feeds para naman lumutang sila at saka para makita nyo. So mga pre, hindi to sponsored, pero Koi King, lagi kitang sinashoutout, baka naman. So ayun mga pre, papakainin muna natin sila. Ayan. So bibigyan natin lang ng konti para lumutang sila. So dito mga breeder natin, para pag lumutang na sila mamaya, so ipapakita ko sa inyo. So kuha tayo ulit. So mga pre, pasensya na dahil magulo yung video natin. So ito na yung mga Platinum King mole natin. So bibigyan natin na lang para makita nyo mamaya. Tsaka yung mga breeder natin. Ayan. So yun na sila mga pre, lumulutang na. Ayan o. So babalikan natin mga pre, papakita ko sa inyo. Lalong-lalo na yung mga breeders natin. Ayan. Uy, parami. Okay lang yan. So yun mga pre, sa video na to, dito tayo magsimula. So yan, kung nakikita nyo, yan na yung mga breeder ng ating assorted moles. So marami yan mga pre. So malalaki na sila. So kinokondisyon ko po mga pre. So kung napapansin nyo, hindi tayo naglalagay ng mga live plants dito. Kasi kapag naglagay ako ng live plants dito, katulad ng ganun, yung sa Platinum King mole natin, iniitlogan to ng mga palaka. So napakahirap kunin yung mga itlog ng palaka kasi medyo malapad to. At isa pa, yung pinaka naiinisan ko, yung larva ng dragonfly. So isa yun sa pinaka kinaiinisan ko na makita tuwing nag-harvest ako, kasi kaya nun kumain ng 10 fry a day, 10 to 20 fry a day, yung fully matured na larva ng dragonfly. So ayun mga pre, at baka magtaka kayo kung bakit ganito lang yung level ng tubig natin, kasi
dahil sa sobrang init sa umaga at biglang uulan sa hapon, so tumigil ulit yung flowing system natin sa barangay. So kaya nagkaganito, so wala tayong tubig ulit. So buti na lang nakahabol tayo ng last day natin. So kaya ito lang yung level ng tubig, tsaka kasama na yung ulan dito. So mga pre, dito tayo sa mga marketable size natin. So malapit na, nasa 1 month na lang mga pre, pwede na tong i-dispose sa market. So nasa more or less nasa 230 pieces ata to, or 225. So ayan sila. So medyo malaki na mga pre, konti na lang, marketable size na to. Ayan sila oh. So medyo mabilis yung paglaki nila kasi hindi sila crowded dito. So kapag siguro next month, abangan nyo na lang pag nag-harvest tayo nito. Tamang tama, magpo-fry na yung mga breeder natin. So dito natin ilalagay yung mga fry. So dito naman, so nandito yung mahiwagang tripod ko, ginagamit ko pang intro. So shout out sa iyo. Seriously, what the fuck are you doing? So ito mga pre, kung naalala nyo yung mga fry ng ating mga mulis. So tignan nyo mga pre yung size nila. Halos mahabol na nila yung size doon. Kasi medyo may kalaliman to. So kapag ganito yung status ng tubig, nasa 60 cm yung lalim nito, 0.6 meter. Ayan. So yung pan na to ay hinulugan natin ng fry na, kung hindi ako nagkakamali, 700 something or 600. So nandito yan. So ayan sila. So kung iwan ko makikita nyo, nandun oh, may mga naunang lumaki sa ilalim. So nandun sila kumakain. So ito. So sana makapag-harvest tayo dito ng medyo magandang numero ng mga mulis. So kahit 500 lang, masaya na ako. So mga pre, konti lang yan kung titingnan nyo, pero marami yan. So mga pre, total nandito lang naman ako. So i-update kayo sa mga Platinum King muli natin. So let's go. So ayun mga pre, kung naalala nyo yung last vlog natin ng pag lalagay ko dito ng mga fry ng Platinum King mulis. So ayan na sila mga pre. Ayan oh, tingnan nyo. So malalaki na yan mga pre. Pero kapag nakakuha ako ng fry dito, so tingnan nyo, maraming mga fry. So nilalagay ko dito, kaya may mga fry na gano'n oh, tingnan nyo, maliit. Tsaka yung may mga fry na yun oh, malalaki na. So dahil medyo hindi na rin maganda yung tubig, so hintayin natin na bumalik yung flowing system natin. So isa-sizing natin to mga pre. Tsaka yung mga malalaki, doon natin lalagay para mabilis silang lumaki. At tsaka yung mga maliliit pa, iiwan natin dito kasabay ng mga bagong fry. So tingnan nyo. Tingnan nyo yung mga fry. Ayan o. Ayan o, tingnan nyo na kadaming fry dito. Nandun pa sa gilid. So napakalaking tulong ng aquatic plants na to. So hindi ko alam kung anong eksaktong pangalan nito. So sa mga kahabi natin dyan na nakakilala nito, hindi ako sure kung kasi yung pagkakaalam ko hydrilla to. So hindi ako sigurado kung hydrilla nga to. So sa nakakaalam ng aquatic plant na to, so ito ipo-focus ko. So comment down below lang kung tayo mga pre. So para at least malaman ko naman kung anong totoong pangalan ng aquatic plants na to. So na-appreciate ko sa mga magko-comment at magtuturo nito sa akin. So advance thank you. So ito yung mga breeder natin mga pre. Ayan. So medyo old timer na yung mga breeder natin. Ayan. Pero may mga na-select ako dyan. Ayan, tingnan nyo. Yung mga juvie size pa lang. So pangdagdag sa mga breeder in case na may mapagod ng huminga at mawala na, magpahinga na. So merong papalit. So grabe yung tulong ng aquatic plants na to, lalong lalo na sa filtration system. At syempre yung
strain ng mole na to ay hindi naman fry eater pero medyo lang. Pero dahil may mga hiding place yung ating mga fry, so hindi nila nakakain agad-agad. Kapag lumaki na ng ganito na kalaki, so hindi na nila yan kakainin. Ayun. So mga pre, abangan nyo yung future vlog natin. Sizing natin to. So siguro mga 2 months lang harvest tayo ulit nito. So ganun lang kasimple yung pag-alaga ng ornamental fish. So ayun mga pre, naalala nyo so nakaraang vlog natin, so may napakita ako sa inyong mga itlog ng red cherry shrimp natin. So pupuntahan natin doon kasi nagkamali talaga ako. So salamat pala sa nag-comment, nagturo sa atin na hindi yun pala itlog ng shrimp. So shoutout sa iyo pare. So ito yung comment na to. So, tara mga pre, punta tayo doon. So, ayun mga pre, sa nakaraang vlog natin, so sobrang talagang na-excite ako kasi akala ko talaga itlog na yon ng red cherry shrimp natin. Ito. So, parang ano pala ito mga pre, parang hindi ko alam kung ano to, lumot. O basta kusa na lang to bubo. Kasi akala ko talaga itlog yon kasi meron dong female na malaki na nakatungtong sa itaas. So hindi pala mga pre. So actually mga pre, meron na talaga ditong mga fry ng red cherry shrimp natin. So siguro kukuha tayo ng fishnet at hulihin natin kung may makuhuli tayo. So let's go. So ayun mga pre, kung nakikita nyo, ayun oh. So spotted. Yan. So mga fry na yan ng ating red cherry shrimp. Ayun oh. Yan. So, siguro clear naman sa video, hindi ko nahuhulihin. Pero tingnan nyo, aalis yan. Yun. So, totoo. Hindi ako nananaginip. Totoo talaga. So, sobrang excited ko mga pre. So, pasensya na kayo. Alam ko sa iba sa inyo na nanonood ay parang hindi na to bago sa inyo. Pero sa akin, ang saya ko kasi first time ko na mag-alaga ng red cherry shrimp. So, at least makapagpaparami tayo nito. So, yun doon, ang dami oh. So, hindi natin to gagalawin. So ito mga pre, kanina ko lang na-mention. Yan. Ito mga pre, tingnan nyo. Ito yung patay na. Ito yung larva ng dragonfly. Ayan, patay na to mga pre. So, hayaan nyo sa susunod kapag nag-harvest tayo, kukunin natin yung mga larva at papakita ko sa inyo. So, napakaraming ano dito, mga snail. Yan oh. Pero anyway, okay lang naman. At least na-filter nila yung tubig. So, yung mga red cherry shrimp natin, ayan oh. Ang dami nila. So, nagbablurred na naman yung mahiwag ng camera natin. So, wala pa kasi nag-donate ng GoPro. Give me a good old rub. Yeah, boy, help me. Yan. So, hindi tayo makasisid. Wala naman tayong pera. Yung pera natin, pambili lang ng bigas. So, ayun mga pre, dahil medyo may nakalutang na malangis sa itaas. At saka medyo malangsa. So, papasukan ko to ng tubig. So, let's go. So yun mga pre, nagpapasok na ako ng tubig. So yung tubig ay nagmula dun sa ring catcher natin na drum. Ayun. So bali yun yung dito pumapasok yung ulan mula sa ating concrete gutter at saka tinatransfer ng puting hosyan dito. So ayan. So nakikita nyo nandun no, may butas. So mag-overflow yung tubig dyan mamaya. Tsaka lalabas tong mga nasa itaas na to. So medyo malangsa mga pre, hindi ko alam kung ano nangyari dito. Pero at least mapapump out natin yan lahat. So hayaan na lang muna natin mga pre.
Tsaka babalik ako dun sa mga gapis natin. Let's go. So ayun mga pre, bago natin tapusin yung video na to, naalala ko pala yung isang subscriber natin. So sir, shout out sa iyo. So ito yung comment niya na sana daw sa next vlog ko ay ipakita ko naman daw, ilagay ko daw sa tank para at least makita yung mga gapi ko. So hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin niya, kasi kapag nilagay ko to sa tank lahat to, so matatagalan tayo, pahirapan. Dahil mag-isa lang tayo lang naghahawak ng camera, so medyo mahirap. So pero dahil na-request ni sir, so ito, naglagay ako dito ng ilang meal ng ating Dambu Ear Mosaic. So ano no, kung nakikita nyo, napakarami pa doon. So ito na lang muna. So ayan, tingnan nyo. So pasensya na kayo, medyo marumi yung tank natin, tsaka yung tubig ay hindi clear kasi green water. So pasensya na kayo kasi pahirapan yung tubig dito sa ngayon, kaya hindi tayo makakuha ng magandang tubig. So ayan. So ito yung mga Dambu Ear Mosaic natin. So pasensya na kayo mga pre. Ayan. So sa top view ito, tingnan nyo. Yan. So ito yung mga gapis natin. Ito yung Dambu Ear Mosaic natin. Tsaka ito yung mga HB Red Rose. Ayan. So pasensya na sir, hindi ko ito maangat lahat kasi wala tayong tubig. So baka ma-stress yung mga isda natin. Wala tayong pang water change. So kung ito yung ibig mong sabihin sir, na gapi, so ayan. Ito yung Dambu Ear Mosaic natin. So matagal na to na strain sa akin. Ayan. So sir, kung nakita mo yung video na to, so pasensya na. At maraming salamat na rin sa comment. So abangan mo na lang sir, shoutout ko kayo mamaya. So sa lahat ng nag-comment sa ating video, so may shoutout kayo lahat. So ayun mga pre, balikan natin yung red cherry shrimp natin. Baka ma-over naman sa pagdagdag ng tubig. So ayun, malinaw na. Ayan. So medyo malinaw na yung tubig nila. So klarong-klaro na. So medyo lumabas na yung mga nakalutang kanina na green na medyo malansa. Ayan. So okay na to. Yung tubig natin kasi limited lang, so idadagdag natin sa Dambu Ear Mosaic natin kasi nagalaw natin yung bed. Ayan, oh, lumutang tuloy yung dumi, pero okay lang yan. At least naipakita natin kay sir. Ayun, sumabit na naman. So magdadagdag tayo dito ng konting tubig lang. Ayun. So ayun mga pre, hanggang dito na lang muna siguro yung video natin. So magpapakain lang naman ako dito ng mga mulis natin ulit. Bibigyan natin sila ng another batch ng pagkain. Tsaka magpapakain tayo ng mga gapi natin. So ito lang muna yung ma-share ko sa inyo mga pre. So abangan nyo yung next video natin. So maraming salamat sa panonood. God bless us all and